kwentong inyong maririnig ngayon ay hango sa mga tunay na kwentong katatakutan. Ang multong na nakaluhod sa San Roque Cathedral. Alas 12 ng hating gabi. Tahimik ang buong bayan. Walang hangin, walang sasakyan, at ang tanging gumagalaw lamang ay ang mahihinang anino ng mga punong sumasayaw sa liwanag ng buwan. Sa gitna ng katahimikan, nakatanaw ang lumang San Roque Cathedral, isang simbahan na matagal nang nakatayo, mas matagal pa kaysa sa alaala ng karamihan. Sabi nila, may mga dasal daw na hindi kailanmang sinagot sa loob ng simbahan na iyon. At may mga kaluluwa na hindi kailanman umalis. Ako si Daniel. Hindi ako naniniwala sa multo. Hindi sa simula hanggang sa gabing iyon. Isang gabi, napilitan akong magbantay sa simbahan. May renovation kasi. May ilang lumang bahagi ng simbahan ang isasara at may mga gamit na kailangang bantayan. Isang gabi lang naman, sabi ng caretaker. Pero bago siya umalis, may sinabi siyang hindi ko agad pinansin. Kung makarinig ka ng nagdarasal, huwag kang lilingon. Ngumiti lang ako noon. Akala ko, panakot lang. Bandang alas 11, ako na mag-isa sa loob. Malawak ang simbahan, mataas ang kisame, at ang mga upuan ay nakaayos na parang mga tahimik na saksi. May iilang kandila sa altar, nagbibigay ng mahinang liwanag. Pero sa likod, madilim. Sobrang dilim. Umupo ako sa harap. Tahimik. Masyadong tahimik. Hanggang sa may narinig ako. Mahinang bulong. Parang may nagdadasal. Mahina. Paulit-ulit. Hindi malinaw ang salita. Akala ko, guni-guni lang. Pero nang tumagal, lumalakas. Ama namin. Ama namin. Mahinang boses ng babae. Galing sa likod. Napakunot ang noo ko. Wala dapat ibang tao doon. Sigurado ako, sinara ko pa ang pinto. Tumayo ako. Dahan-dahan. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinabahan. Habang papunta ako sa gitna ng simbahan, lalo kong naririnig ang boses. Mas malinaw na, mas mabigat, parang may lungkot. Pagdating ko sa bandang gitna, tumigil ako. May nakita akong anino. Sa pinakadulong bahagi, may isang babae. Nakaluhod siya. Nakaharap sa altar, hindi gumagalaw, patuloy na nagdadasal. Napahinga ako ng malalim. May tao lang pala. Bulong ko sa sarili ko. Lumapit ako ng kaunti. Miss, sarado na po ang simbahan. Hindi siya sumagot. Hindi man lang lumingon. Nagpatuloy siya sa pagdadasal. Mas mabilis na, mas madiin. Miss? Wala pa rin. Doon ko napansin, may kakaiba. Ang suot niya, hindi pang modernong panahon. Lumang puting bestida. Madumi. Parang galing sa ibang panahon. At ang buhok niya, mahaba, nakatakip sa mukha. Biglang bumigat ang pakiramdam ko.
Miss, okay lang po ba kayo? Isang segundo ng katahimikan. Tapos, tumigil siya sa pagdadasal. Dahan-dahan, iniangat niya ang ulo niya. Pero, hindi siya lumingon. Sa halip, nagsalita siya. Mahina. Paos, huwag mo akong gambalain. Napatigil ako. Nanlamig ang likod ko. Pasensya na po, pero sarado na po ang simbahan. Bigla siyang nagsalita ulit. Mas galit. Mas mabigat. Hindi pa ako tapos. At doon, napansin ko ang pinakamatatakot. Ang anino niya hindi gumagalaw sa ilaw. Parang mali ang hugis. Parang hindi tao. Biglang kumurap ang mga kandila. 1, 2, 3, hanggang sa namatay ang lahat. Dilim. At sa dilim na iyon, may narinig akong bulong malapit na sa tenga ko. Ikaw na ang susunod. Madilim. Sobrang dilim na parang nilamon na ng gabi ang buong simbahan. Hindi ko makita ang sarili kong kamay, pero malinaw na malinaw ang narinig ko. Ikaw na ang susunod. Napaatras ako. Mabilis. Halos matumba. Sino nandyan? Sigaw ko. Pero walang sumagot. Tahimik ulit. Parang walang nangyari. Parang ako lang ang nandoon. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Imposible yun. Guni-guni lang yun. Bulong ko. Kinapa ko ang bulsa ko. Nandun pa ang cellphone ko. Pagbukas ko ng flashlight, biglang bumalik ang ilaw sa paligid. At ang unang tumambad sa akin, ang lugar kung saan nakaluhod ang babae. Wala na siya. Walang bakas. Walang tao. Pero, basang-basa ang sahig. Parang may tumulo. Parang may lumuluhod doon ng matagal. Unti-unti akong nilamig. Umalis na lang siguro. Pilit kong paliwanag sa sarili ko. Pero may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sarado ang lahat ng pinto. Walang kahit anong tunog ng pagbukas. Walang yapak. At mas lalong walang paraan para makaalis siya nang hindi ko nakikita. Bigla. Tok. May kumatok. Hindi sa pinto. Sa loob. Galing sa likod ng altar. Isang beses. Mabagal. Mabigat. Tok. Napalingon ako. Dahan-dahan. Walang tao. Pero malinaw ang tunog. Parang may kumakatok mula sa kahoy. Lumapit ako. Hindi ko alam kung bakit. Parang may humihila sa akin. Bawat hakbang ko, mas lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Pagdating ko sa altar, tok. Muli, mas malakas. Ngayon sigurado na ako. Galing iyon sa likod ng altar. May maliit na pintuan doon. Luma, halos hindi na mapapansin. May tao ba dyan? Tanong ko. Walang sagot. Pero may narinig akong mahina. Pag-iyak. Boses ng babae. Parehong boses. Yung babaeng nakita ko kanina. Nanginig ang kamay ko. Dahan-dahan kong hinawakan ang doorknob.
Malamig. Sobrang lamig. Parang yelo. Hello? Lalabas na po kayo? Binuksan ko. At agad akong sinalubong ng amoy. Amoy ng lumang kahoy, halo ng kandila, at ang amoy ng nabubulok. Napaatras ako. Sa loob, isang maliit na silid. Madilim, pero tinapatan ko ng ilaw ng cellphone ko. At doon ko nakita mga lumang gamit ng simbahan, sirang rebulto, lumang rosaryo, at isang upuan. At sa upuan na iyon, may bakas, mga gasgas, malalalim, parang may kumalmot. Hindi isa, hindi dalawa, marami. At sa sahig, may nakasulat. Hindi dugo, hindi tinta. Parang sinunog sa kahoy. Mga salita. Lumapit ako. Pinilit kong basahin. At nang mabasa ko, nanlambot ang tuhod ko. Hindi ako pinalabas. Bigla. Slam! Sumara ang pinto sa likod ko. Napatili ako. Buksan mo! Sino yan? Sigaw ko habang hinahatak ang pinto. Pero ayaw bumukas. Parang may humahawak mula sa labas. At doon, may narinig ako sa likod ko. Mabagal na paghakbang. Tap, tap, tap. Sa loob ng maliit na silid. Dahan-dahan akong napalingon. At sa sulok, may nakatayo. Ang babae. Pero ngayon, nakatingin na siya sa akin. At unang beses kong nakita ang mukha niya. Maputla, lubog ang mata, at ang bibig niya nakatahi ng makapal na sinulid. At habang nakatingin siya sa akin, unti-unti siyang gumiti. Kahit hindi dapat. At doon, narinig ko, hindi sa tenga ko, kundi sa loob ng ulo ko. Tulungan mo ako. Biglang nagdilim ulit ang paligid. At ang huling nakita ko, siya. Papalapit. Habang ang mga kamay niya dahan-dahang umaabot sa leeg ko. Hindi ako makahinga. Parang may malamig na kamay na nakapulupot sa leeg ko. Hindi ko siya nakikita. Pero ramdam ko at sa harap ko ang babae. Malapit na. Sobrang lapit. Ang mga mata niya nakapako sa akin. Walang emosyon. Walang awa. Please. Bulong ko. Pilit ko makawala. At bigla, tumigil siya. Hindi na siya gumalaw. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak sa leeg ko. Bumagsak ako sa sahig. Ubo ng ubo. Habol ang hininga. Pagtingala ko, nakatayo pa rin siya. Pero iba na ang itsura niya. Hindi na galit, hindi na nananakot, malungkot. At dahan-dahan, iniangat niya ang kamay niya. Itinuro niya ang sahig. Sa isang sulok, may kahoy na tabla. Lumang-luma. Halos hindi napapansin. Unti-unti akong gumapang papunta doon. Hindi ko alam kung bakit ko sinusunod, pero parang may pumipilit sa akin. Paglapit ko, napansin ko ang kakaiba. Mas maitim ang kahoy, parang may tinakpan. Hinawakan ko. Malamig, at nang itulak ko, creak.
Bumukas. May butas sa ilalim, isang tagong lagusan. At mula doon, sumingaw ang hangin. Malamig, mabaho, amoy pagkabulok. Napaadras ako. Hindi ko to gagawin. Bulong ko. Pero nang lumingon ako, wala na siya. Ang babae, nawala ulit. At ang pinto, nakasara pa rin. Wala akong choice. Kung gusto kong makalabas, kailangan kong bumaba. Dahan-dahan akong pumasok sa butas. Makipot, mababa ang kisame. Halos gumagapang ako. Habang pababa ako ng pababa, lalong lumalakas ang amoy. Hanggang sa may natapakan ako. Malambot, tumigil ako. Tinapat ko ang ilaw. At doon, napasigaw ako. Butong tao. Marami. Nakakalat. Mga bungo. Mga braso. Mga paa. Hindi isa. Hindi dalawa. 12 ng kalansay. At sa gitna, may isa. Nakasuot ng lumang puting bestida. Pareho. Siya. Ang babae. Pero patay na. Ang katawan niya nakahiga doon at ang bibig niya nakatahi. Eksaktong katulad ng nakita ko sa itaas. Nanigas ako. Hindi. Imposible. Pero mas lalong lumalala ang nakita ko. May mga tanikala. Nakakabit sa mga buto. Parang hindi sila pinatay lang. Ikinalong sila. Ikinulong. Hanggang mamatay. Bigla, may narinig akong yabag sa likod ko. Mabagal. Hindi yung babae. Mas mabigat. Mas buhay. Dahan-dahan akong napalingon. At sa bungad ng lagusan, may nakatayo. Isang pari. Lumang kasuotan. Duguan ng damit. At ang mga mata niya, itim, walang puti. Nakatingin sa akin at ngumiti. Hindi dapat nalalaman yan. Napatayo ako agad. Anong nangyari dito? Sigaw ko, pero hindi siya sumagot. Sa halip, unti-unti siyang naglakad papalapit. Habang papalapit siya, nakikita ko ang kamay niya. May hawak siyang karayong. Mahaba at sinulid. Duguan at doon ko naiintindihan. Siya ang may gawa. Siya ang tumahi sa bibig ng babae. At hindi lang siya. Lahat sila. Sumigaw sila. Bulong ng pari. Kaya bumante ang mga tao. Pero walang dapat makarinig. Sa loob ng simbahan, tahimik lang dapat. Biglang nagpataya ng ilaw ng cellphone ko. Dilim ulit. At sa dilim, narinig ko ang sabay-sabay na bulong. 12 ng boses. Tulungan mo kami. Palayain mo kami. Isunod mo siya. At ang huling narinig ko, ang boses ng pari. Malapit na sa tenga ko. Ikaw ang papalit. Dilim. Walang ilaw. Walang tunog. Kundi ang sabay-sabay na paghinga ng mga bagay na hindi na dapat humihinga. Hindi ako makagalaw. Parang nakapako ang katawan ko sa sahig. At nararamdaman ko, may humahawak na sa mga braso ko. Malamig, mabigat, marami, mga kamay, hindi isa, hindi dalawa, 12 ng kamay galing sa mga buto sa paligid ko. Humihigpit, humihila. Hindi, pakawalan niyo ako. Sigaw ko, pero lalo lang silang lumakas. Hinila nila ako,
papunta sa gitna kung saan nakahiga ang bangkay ng babae at sa tabi niya may bakanteng pwesto. Eksaktong kakasya ang katawan ko at doon ko nakita ang pari nakatayo sa ibabaw namin. Tahimik, ngumiti. Kailangan may kapalit. Unti-unti siyang lumuhod at inilapit ang karayom sa mukha ko. Hindi! Wag! Pilit kong sigaw pero hindi ako makagalaw. At ramdam ko ang dulo ng karayom sa labi ko. Malamig, matulis, at habang papasok na, biglang may sumigaw. Isang matinis na boses ng babae. Yung babaeng nakaluhod. Biglang nagkagulo ang paligid. Ang mga kamay, nabitawan ako. Ang pari, napaatras. At mula sa dilim, lumitaw siya. Ang babae. Pero iba na. Hindi na siya mahina. Hindi na siya umiiyak. Galit na galit. At ang bibig niya, napunit na. Punit ang sinulid. Dugo ang labi. At sumigaw siya, "Tama na!" Biglang umalingaw-ngaw ang buong lagusan. Nagbitak ang mga pader at ang mga kalansay nagsimulang gumalaw. Hindi para hawakan ako, kundi para hawakan ng pari. "Hindi!" Sigaw ng pari habang pilit kumakawala. Pero huli na. Hinila siya pababa sa ilalim kung saan siya dapat. Habang unti-unti siyang nilalamon ng dilim, sumigaw siya, "Hindi pa tapos to!" Biglang liwanag. Nagising ako. Nakahiga ako sa loob ng simbahan. Sa harap. Parang walang nangyari. Tahimik ulit. May ilaw na. At ang pinto, bukas. Napabangon ako agad. Panaginip. Panaginip lang. Bulong ko. Pero nang tumayo ako, may narinig akong pamilyar. Mahinang dasal sa likod. Unti-unti akong napalingon at doon may nakaluhod. Ang babae. Pero ngayon, hindi na siya nag-iisa. May katabi siya. Isang lalaki. Nakaluhod din. Tahimik. At dahan-dahan, iniangat ng lalaki ang ulo niya. At doon ko nakita ang sarili ko. Maputla, walang emosyon, at ang bibig ko nakatahi. Biglang bumalik ang lahat. Hindi pala ako nagising. Hindi pala ako nakalabas. Ako na ang kapalit. At ang katawan ko nasa ilalim pa rin kasama ng iba. At ang nakikita ko ngayon, hindi na buhay. Isa na akong kaluluwa na nakaluhod, na nagdarasal, na hindi na makaalis. At tuwing gabi, may darating. Isang bagong tao, mag-iisa, magdududa, at makakarinig ng mahinang dasal. At kapag nilapitan nila, makikita nila kami, nakaluhod, tahimik, at isa sa amin ay lilingon at bubulong. Ikaw na ang susunod. Ito ang Miss Liz Creepy Stories. Matulog ka na
kung kaya mo. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na totoong kwentong katatakutan.